with shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the cross, the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the cross, the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. In that old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the cross, the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. To that old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the cross, the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. Magandang gabi mga kapatid na kasama po natin sa ating pag-aaral sa gabing ito. Ano ay Bagti Arabi, kahit kada kayo amin, kapsat. Diyos marahay na gabi sa Indogabos. Doon po sa ating mga kaibigan, mga kapatid na Bisaya. Maayong gabi sa inyong tanan, kaigsuonan. Sa mga taga-Pangasinan naman po, may sila po alam ko dyan. Masanto siya labi. Doon po sa mga taga-Carabao Island, mayad nga arabi. At sa ayan pong salita, maya pa bing ka rin kapatad, makaramdam kinig bing 80. So tayo papatuloy po natin ang ating series sa pag-aasawa at makikita natin ang bunga ng
ang kalamitang bunga ng pag-aasawa ay mga anak, pamilya, ano po. Kaya ngayon po ay ating pag-aaralan ng responsableng pagiging mga magulang. Umpisa po natin ito sa pagkakaroon ng mga anak. Ilang bilang ang ating magiging mga anak. Totoo po na sinasabi sa Genesis, kung babasahin po natin, na magpakarami tayo. Kanya. Yun po ang sabi ng Diyos sa ating mga naunang mga magulang. Si Adam at saka si Eva. Dito po magsimula po tayo sa Genesis, unang kapitulo, sa talata 27 hanggang sa 28. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y pinaspasya ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin niyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Dito makikita natin ang sinabi ng Panginoon sa ating mga magulang, mga naunang magulang, kay Adam at saka kay Eva, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. So, ibig sabihin, isang lohikang talaga natural na bunga ng pag-aasawa ay pagkakaroon po ng mga anak. At sinabi dito na tayo magpakarami. Excuse me. Kung atin pong ibabalikan ang layunin ng pag-aasawa, number 1, para magkaroon po ng pakikisama, companionship. Doon nga po sa Genesis chapter 2 verse 18, sabi ng Panginoon, hindi mabuti na lalaki ay nag-iisa. Gagawan ko siya ng isang katulong na angkop sa kanya. I will make him a helper comparable to him. Mas simple po sa New King James, I will make a helpmate. Isang katulong na angkop sa kanya. So isa sa mga layunin po ng pag-aasawa ay companionship. Meron pong pagsasama sa isa't isa. At siyempre, sabi nga po ng binasa natin kanina, magpakarami. So Genesis chapter 1 verse 28. Sabi po sa New King James, then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Sabi dito, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. So isa sa mga layunin po ng pag-aasawa ay pagkakaroon ng anak. Na ito ang pinanggagalingan po ng pamilya. Ano po. Hindi po tayo maaaring magkaroon ng pamilya sa labas ng konteksto ng pag-aasawa. Kundi, ang kaparaanan na binigyan tayong karapatan ng Diyos na magkaroon ng anak ay sa konteksto po ng pag-aasawa. Pero hindi lamang po doon nagtatapos ang layunin po ng pag-aasawa. Ito rin po ay kaparaan na binigyan ng Diyos sapagkat nilalang tayo ng Diyos na meron tayong sexual desire. At itong sexual desire na ito ay ay kailangan nating tuparin at gawin sa loob po ng relasyong pag-aasawa. Hindi natin pwedeng gawin sa labas. Magiging pakikiapin po yun at kasalanan sa Diyos. Katulad po ng ating napag-aralan sa mga nakarang gabi. Ano po? Kaya nga po, kinakailangan sila magsama muna, ipagsamahin muna ng Diyos bilang magkasama sa kanilang pagkakaroon ng tipan o covenant sa harapan ng mga saksi bago sila magkaroon ng karapatang magkaroon ng relasyong sexual bilang mag-asawa. Pero isa rin pong layunin po ng pag-aasawa is to fulfill the sexual desire o sexual gratification. Dito po sa 1 Corinthians chapter 7 verse 2,
verse 2 to 3, saka sa verse 5. Basahin po natin sa ating sariling wika. Ano po? Kaya gusto ko lang pong binabasa yung New King James. Malaki talagang titik doon. Hindi mahirap magbasa. Subalit dahil sa mga nangyayaring pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. Dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang karapatan nito at gayon din naman ng babae sa kanyang asawa. Huwag pagkaitan ng isa't isa, maliban kung pagkasunduan ng ilang panahon upang mayukol ang mga sarili sa pananalangin at pagkatapos ay muli kayo magsama, makakayutoksoy ni Satanas dahil sa kakulangan ng pagpipigil sa sarili. So ito po yung napapaloob sa relasyon mag-asawa, ano po? That the sexual act, hindi lamang po yan sa purpose ng procreation o pagpaparami, kundi rin po to satisfy the sexual desire na binigay sa atin ng Diyos. Natural lang po yun sa mga tao. Lahat ng tao, maliban lang sa ilan, ano po, yung po mga taong hindi nagkasama mula sa pagkapanganak. Pero ang normal na tao po ay meron silang sexual desire. At ito po ay binigyan ng karapatan ng Diyos na gawin sa loob po ng pag-aasawa. So, makikita natin, marriage is primarily for procreation. Totoo po yan, but not limited to that. Hindi lang ito limitado sa pagkakaroon ng anak. Hindi po. Alam po niyo yung mga hayop, yung po mga hayop, ano po, meron din silang, ginagawa rin nila yan. Pero sila ay by instinct, hindi po sa namang damdamin, kundi by instinct. Ano po. Yung po mga hayop, merong natural na instinct ang hayop tungkol sa bagay na ito. Tingnan, basahin po natin ang sinasabi sa wikianswers.com. Unlike animals who act by instinct, for instance, male dogs are able to sniff from the air the female pheromones secreted by female dogs when she is in heat. Mapapasin po natin pagka yung babaeng aso yung napapanahon na maglahi, ano po. Marami mga aso na laki. Kahit napakalayo, maamoy nila yun. So they act by instinct. Walang feelings or emotions involved. It's simply instinctive. Natural lang sa mga aso yun. Kaya po mayroon pinalabas na pheromones, yung babaeng aso, pag siya'y nasa panahon ng paglalahi, kaya naamoy yun ng mga aso kahit malayo, kahit dumarating sila. At pinag-aawayan nila yung babaeng aso. Pero yung mga tao po, hindi tayo gano'n, instinctive. Although meron tayong instinct, pero dito po sa relasyon ito, sa pag-aasawa, we are not governed by instinct. We are governed by the loving relationship sa pagitan ng asawang lalaki at asawang babae. And by the sexual desire na binigay sa atin ng Diyos. So in other words, ginagawa ng mag-asawa yung sexual act as an expression of their love for one another. Tandaan po natin, ang ibig sabihin ng agape love, ito ang magawa mo makakabuti para sa iyong minamahal. So the sexual act is in the same level. Mutual. Ano po? Gusto niyong magawa ng mabuti sa iyong asawa, gayon din sa iyo. So yun po yung binigay sa atin ng Diyos sa loob po ng pag-aasawa. Ano po? So hindi po, yung pong sexual acts, hindi naman po yan primarily for the purpose of procreation. Kaya lang po, mayroon pong view ang ibang mga pananampalataya, ano po, na notably ang ating pinanggalingan, the Roman Catholic Church. Hindi po sila ang kanilang primary paniniwala, the sexual relationship is primarily for procreation. In other words, hindi po para sa enjoyment na mag-asama, but just for sexual, just for procreation. Dito po sa isang encyclical na sinasabing Humanae Vitae, ganyan. Hindi ko po alam kung ano ang tamang pronunciation.
Does the church teach that the natural or artificial means of birth control are immoral and blameworthy? Ang sagot niya, yes. In Humanae Vitae, the first named form of illicit or unnatural method of birth control is abortion. So in other words, dito po sa paniniwalang ito, lahat ng artificial na birth control ay kasalanan. Dahil nga po ang katuruan, the sexual relationship is for the purpose of procreation only, not for sexual gratification. Kita natin. So, ibig sabihin dito, dahil din po ang layunin ng pag-aasawa just for procreation, any other purpose is immoral. Kaya pag sila'y nag-shipping, kinakailangan ay for the purpose of procreation, not for sexual gratification. Na tulad po ng sinabi natin ay kalooban ng Diyos na ibinigay sa mag-asawa. Ano po? Yun po makikita natin. Tuloy po natin, this time, ito po ay sa wikipedia.org. Ano po? The sexual activity in which the husband and wife are intimately and sexually united with one another through which the human life is transmitted is, as the recent counselor recalled, noble and worthy. It is in cases in which the sexual expression is sought outside sacramental marriage or in which the procreative function of sexual expression within marriage is deliberately frustrated that the Catholic Church expresses grave moral concern. Tagalogin po natin. Ano po? Yung na pong gawain sexual na ginagawa ng mag-asawa ay intimate. Sabihin, sa isang exclusive lamang sa kanila. Pag sila nagsama sa isa't isa, sa relasyong sexual kanya, ito ang kaparaanan na kung saan ang buhay ng tao ay napapalawig, is transmitted. Pero sabi niya, itong sexual activity ay kasalanan sa labas ng pag-aasawa. Tama po yun. Pero pangalawa kanya, yung pagkakataon na kung saan yung layuning pagpaparami ng sexual act ay tuwirang binabaliwala. Deliberately frustrated. So, makikita natin, tumutukoy ito sa birth control o family planning. Sabi, pagka mag-asama ay nagsiping at talagang ang kanilang lain ay hindi magkaanak, kaya pinipigilan nilang magkaroon ng anak sa kanilang pagsisiping, sa kasipan po ng Roman Catholic Church, ito po ay isang immoral and sinful activity. Yun ang makikita natin po sa kanilang sinasabi at itinuturo. So, yun po makikita natin. Dito po sa Catechism of the Catholic Church. Kanya. Lust is disordered. The lust is disordered desire for or inordinate enjoyment of sexual pleasure. Sexual pleasure is more disordered when sought for itself, isolated from its procreative and unitive purposes. So dito po ito po galing sa katekismo na po ng Roman Catholic Church. Ibig sabihin yung lust, yung sexual desire, ay ito po ay masama. Masama. It is the inordinate enjoyment of sexual pleasure. Sabihin, hindi po ito tamang paraan para maranasan ng kasiyahan sa relasyong sexual. Ang relasyong sexual pleasure o kasiyahan na ibinibigay ng relasyong sexual ay masama kapag ito'y ginagawa sa layunin lamang na kayo magkaroon ng pleasure. Sabi niya, when sought for itself. Sabihin, pag ginagawa ng mag-asawa yung bagay na para lang sila masiyahan. At ito'y hiwalay sa layuning sila'y magkaroon ng anak niya o magkaisang laman. Ito po ay sa the Catechism of the Catholic Church 2351. So itong makikita nating idea dito sa kaisipan na ito, sexual act is just for procreation. So sexual pleasure is only correct when it is done for procreative purposes. Pag ito'y ginagawa para lamang sa
layuning kasiyahan, ito ay kasalanan. Yun po, ito po ay hindi natin inimbento, no po? Ito ay nasa kanilang aklat. So itong ganitong klaseng pag-aaral, ano po, we are being responsible. Pag sinasabi natin na ang itaturong ito ay mali, kailangan po natin magbigay ng tamang ebidensya tungkol sa bagay na yon. Kailangan nating ipahayag yung eksaktong paniniwala ng paniniwalang gusto nating ipakilala na ito ay mali. Hindi po natin pinapalipit yung katuruan nung gusto nating ipakitang mali para lang po natin maipakitang mali. That's unfair. Kailangan lang ang sasabihin nating katuruan ay talagang katuruan na gusto nating patunayan na may pagkakamali ayon sa banal na kasulatan. No po? We should be responsible. Hindi yung basta we are exposing something just for the sake of exposing it at mapasama. Hindi po. We expose something as wrong so that makatulong tayo doon sa mga tao may maling paniniwala. Yun po ang layunin po natin sa pangangaral. Ano po? Yun po kaya ginagawa po natin ito. Ngayon, so ito po, pinag-aaralan po natin yung kaisipan ng Roman Catholic Church tungkol sa sexual act ng mag-asawa. Dito po sa tuturuan po ng mag-asawa, ayon po sa konteksto ng pag tayo nahatulang po nating official teaching of the Roman Catholic Church, yung sexual act o yung sexual, kailangan lamang gawin in the context of procreation, sa layo ng pagpaparami at hindi para sa kasiyahang sexual lamang. Pero tandaan po na, binasa natin kanina, na ito po ay binigay ng Diyos para maiwasan ng pagkikapit. In other words, just for sexual gratification. Ibigay natin nararapat sa iyong asawa, kung ikay lalaki, at yung babae, ibigay nararapat sa kanyang asawang lalaki. So, yan po ibinigay sa atin ng Panginoon within the context of marriage. It's one of the privileges of marriage, yung makikita natin. Not sinasabi that the artificial birth control is suppression of the procreation. Kaya officially, any form of artificial birth control is considered immoral dahil ayon sa view ng Roman Catholic Church, according to the view of the Roman Catholic Church, it is a suppression of the procreation. Pinipigilan natin yung layuning pagpaparami. Yun po ang kanilang, yan ang makikita natin sa mga sinipin natin kanina. Ano po? Ngayon, kung gano'n ang ibig sabihin na ang layuning ang sexual na relasyon ay para lamang sa pagpaparami. Kahit po yung artificial birth, yung natural birth control method, yung rhythm method is also sinful. Bakit? Sapagkat pagka ginagawa ng mga asawa yan, rhythm, hindi sila magpaparami, hindi na mabubutis yung babae doon because she is safe. So kahit yung kasalanan yun, bakit? Kung ang layunin po ng sexual act is for procreation. So pag nagsiping ang mag-asawa, at the time na yung babae po is safe, hindi rin siya mabubuntis. So ano ang layunin nun? Siyempre, it's for sexual gratification. So dapat kasalanan din po yun, yung rhythm method. Bakit? Dahil magsisiping yung mag-asawa not for the purpose of procreation. Bakit? Hindi posibleng mabuntis ang misis sa panahon na siya safe. Hindi ba? So you can see the inconsistency ng ganong klaseng kaisipan. If the sexual act is just for the purpose of procreation, therefore, kahit anong klaseng birth control, whether natural or artificial, should be sinful according to the view of the Roman Catholic Church. Di ba? So, yun po magiging natural consequence ng ganong klaseng paniniwala. At ganito pa, yung mag-asawa na napatunayan na hindi sila maaaring magkaanak. Hindi pa meron ganun pong mag-asawa na malungkot na they cannot have children.
either na yung babae baog o yung lalaking baog. So they cannot bear children. So that means, hindi sila pwede magkaroon ng relasyong sexual. Bakit? Dahil hindi sila magkakaanak eh. So yung kanilang relasyon sexual is cannot be for procreation dahil hindi sila pwede magkaanak. So tignan po niyo magiging consequence ng ganong klaseng pananaw kaya pinagbabawal po nila yung artificial birth control method. Ano po? Ngayon, paano kung yung pagkakaroon ng anak ay magbibigay ng harm sa buhay ng nanay? Meron pong gano'n. May sitwasyon na their medical situation when bearing children will bring harm to the wife. Hindi nangyayari po ito. It's not simply hypothetical. Meron po ako nabasa sa Reader's Digest. Ito'y totoo. Ang babae, she cannot bear children without dying. Pero doon sa kasaysayan na yung pinili ng babae na mamatay at magkaroon ng anak. But di ba yung klaseng sitwasyon no po, na mamamatay yung nanay pagkaroon nagkaroon ng anak. Dito po sa Psalm, chapter 127, verse 3, ang sabi, ang mga bata ay heritage from the Lord. Basahin na sa Tagalog. Children are a heritage from the Lord. Dito po sa ating wika, dito sa awit, 127, verse 3, ano po, basahin natin. Mas maganda, makita natin sa ating wika yung salin na yan. Children are a heritage from the Lord. Ano kaya yung heritage sa Tagalog? Ano po? Bagal na tayo magpalipat ng mga pahina po ng Biblia. Di katulad ng dati. Ito po, 127 verse 3. Kaya. Narito ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala ngayon. So dito pong kaisipan na ito dahil ang mga anak ay pamana mula sa Panginoon from Roman Catholic point of view, the more children, the more blessings from the Lord. Dahil nga po sinasabi sa Biblia, ang mga anak ay pamanang galing sa Panginoon. So the more children you have, the more heritage from the Lord you have. Yun ang pangkaisipan. So kanya, maganda ang magkaroon ng maraming anak. Nakita natin. Sapagkat ito'y biyaya sa Panginoon. So ito makita natin, may lagi natin sa pag-aasawa. Dito po sa Kawikaan, masahin natin sa Kawikaan, chapter 18, verse 22. Ang asawa po ay isang kaloob na galing sa Panginoon. Tandaan natin, dahil ang mga anak, sabi nila, ay pamalang sa Panginoon ng galing, so kailangan tayo magkamaraming anak sapagkat dadami ang pamalang galing sa Panginoon. Dito po sa Kawikaan, ikalabing walong kapitulo sa talatang 22. Ang nakatagpo ng isang asawang babae, nakatagpo ng mabuting bagay. At mula sa Panginoon, pagpapala ay makakamtan. Basahin naman natin sa ating wika, ano po? Sa wikang English. Na hindi naman nating wika. Wika po ng mga British, mga Amerikano. Ano po? Sa Proverbs chapter 18, verse 22. Ito po ang ating matutunghayan. He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. So dahil ang asawa po ay isang mabuting bagay at ito ay isang gantimpala sa Panginoon, tanong, so kung dahil ang asawa po ay gantimpala sa Panginoon, katulad ng mga anak ay pamanang galing sa Panginoon, so pwede ko tayo mag-asawa kaya hindi tayo handa. Sapagkat ang pag-aasawa ay ang asawa ay pagpapanang galing sa Diyos. So dahil sa ganun kaisipan, ay kahit hindi tayo magpakasal tayo. Bakit? Sapagkat ikaw na galing sa Diyos. Kahit hindi tayo handa. O bakit? Mabuting bagay po yan. Sapagkat ang asawa ay pagpapanang galing sa Diyos. Sinusunod natin kaisipan na
Dahil ang mga anak ay pagpapalang galing sa Diyos. So, kailangan marami tayong maging anak. Bakit? Sapagkat dadaming pagpapalang galing sa Diyos. So, ganun din kung ang asawa po ay gantimpalang galing sa Diyos. So, ibig sabihin, pwede kang mag-asawa kahit di ka handa. Bakit ay gantimpalang galing sa Panginoon niya ang asawa? Hindi mabuting bagay. So, kaya hindi tayo handa. So, yung makikita po natin na nakikita natin yung ganong klaseng kaisipan. So, pero tandaan po natin, hindi ibig sabihin na mga anak ay pamanang sa Panginoong galing. Hindi ibig sabihin na pwede tayo magkaroon ng anak hanggat gusto natin. Hindi, it doesn't follow. Bakit? Sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, there is a corresponding responsibility to having a family or children. Sayin po natin. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, is denied the faith and is worse than unbeliever. So, Tagalog po, basahin natin ng ating binasa. Sa unang Timoteo, ikalimang kapitulo, dito po sa ikawalong talata. Ngunit kung sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kumakalima sa kanyang kamag-anak, lalo sa kanyang sariling sangbahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya masawal pa sa hindi mananampalataya kanya. So, ibig sabihin, meron pong kaukulang responsibilidad sa pagkakaroon ng anak. Kailangan sa ating pagkakaroon ng anak, pag-iisip natin kung ilan ang ating maging anak. Iisipin din po natin kaakibat at obligasyon sa pagkakaroon ng anak, di ba? So, yung sinabi nga pa sa 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ang sabi po ng mga Roman Catholics, God will provide the funds needed. Huwag kang mag-alala. Because itong ang mga anak ay pamanang galing sa Diyos. So, hindi ka pababayaan ng Diyos sa pagpapalaki ng iyong mga anak. So, kung marami man ang iyong mga anak kanya, makakaraos ka pa rin. Correct? Wrong. Doon po sa Matthew chapter 6 verse 1, sabi ng panalangin ng pag-ibigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Okay? So, yung ba'y automatic na magagaling sa Panginoon? So, araw-araw magkakaroon ka ng paggising sa mga umaga, mayroon ka ng pagkain sa iyong dulang, kahit wala kang ginawa? Hindi. Kinakailangan gumawa para magkaroon ka ng pagkain. So, sabi doon po sa Pangalang Tesalonica, ikatlong kapitulo, ikasampung talata, ang ayaw gumawa ay wag din naman kumain. Kanya. So, in other words, magkakaroon ka ng pagkain sa dulang mo pag ikay gumawa. Kahit sinasabi pa ng Panginoon, nananalangin tayo sa Panginoon na ibigay niya sa atin ng ating kakanin. Yes. Pero kailangan kang gumawa. At yun ang paraan na bibigyan ka ng Panginoon ng iyong pagkain. So, automatic ba na ibibigay ng Diyos ang iyong pagkain? No. You have to work. Kailangan kang gumawa para magkaroon ka ng pagkain. So, ganyan paraan, God will not provide the funds for our family if we do not work. Hindi na automatic ibibigay sa atin ng Panginoon. So, sa ating pagiging magulang, kailangan natin gamitin ang ating karunungan. We have to use our wisdom na nagagaling sa salita ng Diyos at ng manalangin tayo sa Diyos sa ating pagpatnubay sa ating sangbahayan in leading the family o sa pag-iisip kung gaano karami ang iyong magiging anak. Pansinin po natin sa panahon natin ngayon, hindi lang pagkain ang problema mo. Marami. Lalo po sa modernong context na ng pagpapamilya. Ano po? Noong unang panahon, mas simple. Pero hindi na ngayon. It is not as simple as that. Katulad ng unang panahon. Pag hindi po natin ni-regulate ang bilang ng ating mga anak, yun po, ang bunga po noon ay hindi natin maibibigay ang sapat na pangangailangan ng ating pamilya. Ang katanungan, di ba kasalanan po yan? Is that not sinful also?
Kasi ninyo, kung ikaw may dalawang anak, theoretically, ikaw ay kumikita siyang 1,000 piso sa buwan. So, apat kayo. So, 1,000 divided by 4, 250 pesos per part of the family, per member of the family. Yung the same 1,000 pesos, kung nagkaroon ka ng 6 na anak, niliit ang bahagi ng bawat kabilang sa iyong pamilya. So you'll not be able to provide adequately for the needs of your family. So dito pumunta yung responsibility ng pag-iisip kung gaano kalaki ang pamilya na gusto nating magkaroon. Kaya ba nating ibigay ang kailang pangangailangan? Tingnan nyo, sa meron pang kaisipan. Ang Diyos daw po ang may karapatang sabihin kung ilan ang ating mga anak. God is the one who determines the number of children. Okay, totoo yan. Assuming for the sake of argument, ganun nga, ay bibigyan tayo ng Diyos ng bilang ng ating mga anak ayon sa ating kakayahan. In other words, God will give us children according to our abilities. Bakit tayo bibigyan ng anak ng Diyos na hindi natin kakayanin? Di ba? Pumunta po tayo sa Mateo, chapter 25, dito sa verse 15. Masahin po natin. Matthew chapter 25, verse 15. Ang isa'y binigyan ng 5 talento, ang isa'y 2, at ang isa ay 1. Sa bawat isa ay ayon sa kanyang kakayahan, pagkatapos umayo na siya sa paglalakbay. At ito po sinasabing talento rito, hindi po ito talents or abilities, pero pera. So bakit iba-ibang pera, ang iba-ibang bilang ng pera o amount of money ang binigay sa bawat isa? Anong batayan ng Panginoon? According to their abilities. So, kahit na sabihin pa ng Diyos ang bahala magbigay sa bilang ng ating mga anak, kung totoo man yan, ibibigay ng Diyos ang bilang ng anak na kaya natin, ayon sa ating kakayahan. Pero bakit bibigyan tayo ng bilang ng Diyos na mga anak na hindi natin kayang pangalagaan realistically dahil sa ito hindi naabot ng ating kakayahan? Di ba? So, isipin po niyo, kawawa po pagka dumami masyadong ating mga anak tapos hindi natin kayang arugahin, pakainin, palakihin. Kawawa po ang ating magiging mga anak, di ba? Kaya may katanungan po dito. Ito po yung galing sa www.ewtn.com/forward/library/forward/cclbc.txt. Does the church teach that the unnatural or artificial means of birth control are immoral and blameworthy? Blameworthy? Yes. In Humanae Vitae, the first named form of illicit or unnatural method of birth control is abortion. Pupunta po tayo sa larangan ng tinatawag nating abortion. So, huwag natin kalimutan, yung bilang ng ating mga anak, ay tayong responsable siya. Isipin natin ayon sa ating kakayahan. Kawawa po ang ating pamilya pagka dumayo masyado at di natin kayang ibigay ang kailang pangangailangan. Di ba? Mahirap po yan. Abortion. Ang ibig sabihin ng abortion, galing po sa salitang abort. Stop. Abort. Stop. In other words, you stop the pregnancy. Ibig sabihin, you abort the pregnancy. Abortion. Ganyan. Tandaan po natin ang buhay na ibinigay ng Diyos ay nagsisimula kapag kayang itlog ng nanay na galing po sa ovary at ito pupunta sa fallopian tube. Yun ang unang destination niya. Is fertilized by sperm na galing sa ama, sa kanyang asawang lalaki, and then pag nagsama yan, it is fertilized, the egg is fertilized by the sperm cell, magkakaroon na po cell division. Ano po? Ang tawag po dito ay zygote. Zygote. Magsisimula na pa mag-cell divide yung zygote at lumaki ng lumaki. Maging 2, maging 4, maging 16, 16 times 16, etc., etc.
magkakaroon po geometric increase hanggang sa lumabas ang mga bahagi ng tao. So, yun po ang pagsisimula ng buhay ng tao. It's a fertilized egg. Mas malaki po yung itlog ng galing sa nanay kaysa yung sperm cell. Napakaliit lang po, no? Pag pumasok yung sperm cell doon sa itlog, yun ang buhay na nagsisimula. Sa medical term, ay zygote. Yun ang fertilized egg. So, pag walang buhay, when there is no life that is prevented from growing, hindi yan abortion. Sa Roman Catholic Church, lahat ng artificial birth control is abortion because hindi mo pinapayagan yung procreation. Pero, ang abortion ay abortion pag meron ng buhay tapos pinutol mo. In-stop mo yung paglago ng isang bata sa loob ng tiyan. That's abortion. Pero kung wala namang buhay na nagbunga, ay anong papatay mong buhay? Wala, di ba? So dito pumapasok na hindi lahat ng artificial birth control ay abortion. Sa kanila, all artificial birth control is abortion. That's a false and sweeping statement. Hindi po totoo yun. Just because na yung sexual act did not result in procreate life dahil hindi po nagbunga ng buhay, it doesn't mean that's abortion, di ba? So pag gumamit po tayo ng family planning, artificial birth control method, it doesn't necessarily na ito'y abortion, mga kapatid. Pero, kailangan natin aminin, katulad sinabi natin kagabi, meron po mga birth control method that prevents life from growing. Yung pong yung buhay na nakapunlala sa uterus, patatanggalin, yung abortion po yun. Meron pong family birth control method na abortifacient, or they cause abortion. They cause the fertilized egg para mamatay. Yung tinatawag nating abort. Stop. Ito po ang mga pangalan. IUD, intrauterine device. Sabi ko nga po kagabi, yung IUD, ang nangyayari, yung line ng uterus ay kanya tinatakpan. So pag yung fertilized egg from the fallopian tube, magbababa sa uterus, hindi siya pwedeng dumikit doon sa wall ng uterus. Bakit? Nakatakip siya ng IUD. So babaya, mamamatay. That's abortion. Depo-Provera. Hindi ko po alam anong technicality niyan. Oral contraceptive pills. Yung pills, 2 pong klase yan. Number 1, to prevent conception. Number 2, if the conception was not prevented, to kill the conception. So 2 pills po yan. The patch, kanya. Ortho-Evra. Hormonal vaginal contraceptive ring. Ganon din po yan. Emergency contraception or morning after pill. Ito po mga pangalang ito, they are abortifacient. Ibig sabihin, they kill the fertilized egg. Pinapatay nila yung itlog na meron ng buhay because it was already fertilized by the sperm cell. Pag ganun po ang ating paraan ng ating birth control, yung kasalanan po yan. Because they stop the growth of a life inside the uterus ng isang nanay. Ano po? Gusto po niyo malaman yung source po nito. www.abortabb.org/forward/which-birth-control-method-cause-abortion/forward. Yun po pinanggalingan niya. So hindi ko po inimbento yun. Ano po? Pero, meron mga birth control that are non-abortive. They are not abortifacient. They do not cause abortion. Ano yun? Surgical sterilization. Ano yun? Tubal ligation sa babae or vasectomy sa mga lalaki. In other words, kung nakita mo sapat na yung mga anak mo, atin mo na magkaanak, pwede mong piliin niya, gusto mo. Male condom.
Yung diaphragm. Hindi ko po alam kung ano yung diaphragm ng female condom. Cervical cup. Tinatakpo po yung cervix. Ano po? Periodic abstinence or natural rhythm method. Yun po mga paraan na hindi po nagbubunga ng kamatayan ng isang bata sa loob ng tiyan. Nakikita po natin, tulad sinabi ko kakagabi, inulit lang po natin for emphasis, yung bata sa loob ng tiyan ay tinatawag na sanggol o babe sa English translation. It's in Lucas chapter 1 verse 41, and it happened when Elizabeth heard the greeting of Mary that the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. So si John the Baptist na nasa tiyan ng kanyang ina ay lumundag kanya. So siya si John the Baptist nung siya nasa sinapupunan ng kanyang inang si Elizabeth. Ang tawag sa kanya ay babe. The babe leaped. Lumundag isang goal kanya. Nung naipanganak po ng ating Panginoon, dito po sa Lucas chapter 2 verse 12, anong tawag sa kanya? And this will be the sign to you. You'll find a babe wrapped in swaddling clothes lying in the manger. Anong tawag siya? Babe. Anong tawag sa sanggol na sa loob? Babe. So in other words, buhay na yun. Pag tinanggal mo, ay tinanggal mo yung sanggol. At pinatay mo yung sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang sabi ng ibang naniniwala sa abortion, bahagi ng katawan ng nanay yan. So meron siyang karapatan sa kanyang katawan. No. The baby is not a part of the woman's body. It's a separate human being. Hindi yan parang kamay o parang mata. Ibig sabihin, kung may karapatan ka sa iyong katawan, pwede mo putulin yung kamay mo. For the sake of arguments, sabihin na natin yung sanggol ay bahagi ng katawan ng nanay. Pwede mo ba tanggalin mo yung tenga mo, yung kamay mo? Hindi ha. Kasalanan pa rin yun. Kahit sabihin pang bahagi ng katawan ng nanay bata at tinalis mo, para mong pinutol ang kamay mo, tinulog mo yung tenga mo, ilong mo. Hindi pa kasalanan niya? Kahit ano pang pagtingin dyan, kasalanan po yan. Abortion is sin. Baby inside the womb is called babe. Baby outside the womb, or is already born, is called a babe. So anytime na nagsimula ng buhay sa loob ng sinapupunan, at ito'y pinatay, that's abortion. Hindi tayo naniniwala doon. So pwede tayo pumili ng artificial birth method na hindi po nagbubunga ng pagpatay ng buhay sa loob ng tiyan. So isang facet lang po yan, isang aspect lang po yan ng pagkakaroon ng anak. Kung kaya natin silang buhayin, ibigay kayo ng physical na pangangailangan, hindi lang yun. Yun ang mas simple. Ang mas mahirap, yung pagpapalaki. If we are responsible sa kanilang mga pangangailangan, we are also responsible sa kanilang pagpapalaki. At ito ang mas critical na bagay kaysa doon sa pangangailangan lang. Yung pangangailangan may bibigayan ng ating pag-aanap buhay, etc. Pero yung pagpapalaki, mahalaga rin. Ito yung responsibility rin po ng mga magulang. Kaya hindi ko sinasabi na kung lumaking hindi tama yung bata, ay necessarily kasalanan ng magulang. Bisa kasalanan ng bata yon. Dahil sa kanyang pinili niya, sa kanyang sariling kaisipan, pag meron na siyang isip, ang gusto niyang gawin na hindi maganda, kaya problema na niya yun. Pero habang siya nasa ating poder, it is our responsibility na sila'y palakihin sa tamang paraan. Ang pinakamabuting panahon na ito'y turuan, hindi pag malaki na sila. Pag malaki na sila, wala tayong pag-asa doon. Kung ang mga bata po, sila'y nilalarawan pa bago sila'y pinanganak, dito sa Romans chapter 9, na hindi pa siya nakagawa ng masamang mabuti. So in other words, sila po ay malinis. Wala pa silang kasalanan. So ngayon, pag lumalaki sila, tayo po nagpapalaki dyan, para silang baso na walang laman. At tayo mga magulang naglalagay ng laman sa kanila. Sabang sila po ay bata. Yung makikita po natin. So dito po sa Romans chapter 9 verse 11, for the children not yet being born, nor having done any good or evil,
that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of Him who calls. So wala pa sila nagawang mabuti, masama kanya. Yun ang bata. So itong task ng magulang ay turuan ng mga batang ito na sila lumaki sa tamang paraan. Frustration po sa magulang pag malaki na yung anak niya at siya'y pasaway o siya po ay hindi matino. Malungkot sa magulang yun. It's a heartache. Isang malaking sakit na sa damdamin yun. It's a heartache. So dito po makita nyo, we have the responsibility. Pagbata pa sila. Alam po nyo yung mga bagay na alam ko ngayon sa buhay at ginagawa ko ngayon, ito yung tinuro sa amin ng aming nanay nung kami lumalaki. Tinuro kami magtrabaho sa bahay, magluto, maglaba, mamalansya. Tinuro kami. Habang kami maliit. Tanong, nakalimutan ba namin? Hindi. Tinuro din kami na maging responsable sa aming pananalapi. Nakalimutan ba namin? Hindi. Dito sa Proverbs chapter 6, verse 20 and verse 22, basahin po natin. Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang turo ng iyong ina. Sa iyong puso'y kintal mong lagi. Sa iyong leeg ay iyong itali. Kapag ikaw ay lumalakad, sa iyong ipapatnubay. Kapag ikaw natutulog, sa iyong nagbabantay. At kapag ikaw ay gumigising, ikaw ay kailang kakausapin kanya. Ito po ay hyperbole. Hindi naman nagsasalita yung mga sa utos ng ama eh. Sabihin, huwag mo kalimutan. Ito ang tutulong sa iyo kanya. Papatnubay sa iyo sa iyong buhay. Itong utos ng iyong ama, pati yung tulong ng iyong kanya. So ito ay makakatulong sa atin kung ituruan natin ng ating mga anak sa tamang paraan. Dito po sa Proverbs, ito po sikat na talata po ito. Chapter 22, verse 6. Basahin po natin. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag matanda na siya, hindi niya ito tatalikuran. Ito po yun. Habang bata pa ang ating mga anak, turuan natin sila. Sanayin natin sa tamang paraan. Hindi nila makalimutan yun. Ang sa amin, nung kami maliit, palagi sinasabi na ay mga magulang, wala kami may papamanang kayamanan sa iyo, kami mahirap lang, ganyan. Antay may papamana lang namin sa iyo, pag-edukasyon nyo, ganyan. Pag sumikapan nyo, ang iyong pag-aaral. That's yun ang ginawa po namin. Wala naman kami pera. Hindi man kami mayaman. Pero nakatapos kami lahat. Dahil sa simula, ang aming mga magulang, bandang huli, kami rin sarili namin. Ang gawa ng paraan para kami magkaroon ng edukasyon. Yun ay kaisipan na pinakintal sa amin ng aming mga magulang, kami lumalaki pa. Dito po sa Proverbs chapter 13. Ito po ay controversial sa panahon natin ngayon dahil sa bantay bata, etc. Na pagka sinaktan mo yung anak mo, kayo pwedeng ikulong ng batas. Ito po isang pagkakataon, tulad ng pag-aaral na sinasabi natin sa pag-aasawa. Ito ay isang pagkakataon ng batas ng bansa ay lumalabag sa batas ng Diyos. Hindi kasalanan ng pagpalo ng bata sa tamang layunin. Dito po sa Proverbs 13 verse 24. Ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupuot sa anak niya. Ngunit ang umiibig sa kanya ay matiyagang dumidisiplina. Kaya ang pagpalo po ay paraan ng pagdisiplina. Sakit yun eh. So pag nagkasala kay pinalo, pa! At sasabihin sa mga magulang mo, bakit niya pinalo, makikintal yun sa iyong kaisipan, hindi mo lang gagawin ulit. Napalo nga eh. Tulad ko, nung ako'y lumalaki, nagnakaw ako ng betching ko sa pitakan ng nanay ko. Yung panahon ng betching ko centers, napakalaga-laga no. Nadiscover ng nanay, kulang yung pera niya. Itinanong kami isa-isa. Hindi ako kanya. Ako hindi ako kumikimo dahil ako yung kung napalo ko, pa! So nalaman ko, bawal, masama yun. Hindi ko na ginawa. Sa tunayan,
Ah, nung nakakita ko ng ₱2, ₱2, Jose Rizal yun eh, na nasa lupa, nahulog sa isang tao. Hindi ko agad kinuha yun eh. Dahil nakita sa akin kaisipan na hindi mo dapat kunin di sa'yo. Ang ginawa ko, binagyan ko ng konting lupa para hindi kunin ng iba kako. Para kung bumalik ang mayari, kukunin niya. Ako naman ay tumayo sa malayo. Nag-observe ako ng ilang oras. Kung may kuko, wala. Nung walang kumuha, kinuha ko. Pero bakit ako gano'n? Dahil napalo ko sa nanay ko, wag kong kumuha ng hindi sa'yo kanya. So yung pamalo po ay isang paraan ng pagdidisiplina nila sa malimit na bata. Kasi masakit yan eh. Pag nasaktan ka sa isang bagay na ginawa, hindi mo na gagawin ulit. Di ba? Totoo sa lahat ng bagay po yan. Kahit sa pag-ibig, ganun din. Pag nasaktan ka sa isang lalaking ganito, hindi na, ayaw ko na sa susunod na ganung klaseng lao ka mo. May ingatan ko na sa susunod. Yun, nasaktan ka eh. Pag napasong kamay mo sa posporo, hindi mo na gagawin ulit. Yun po ang purpose ng pagpapano. Yung parang po natin ngayon, pinagbabawal po yan. Kasalanan yata ngayon, kahit sa eskwelahan. Pinagbabawal yung pagpalo ng bata. Na hindi maganda. Hindi sila matututo ng disiplina. Nung ulang panahon kami, pinapano kami ng mga teacher namin. Takot na takot kami sa mga teacher. Meron ang laki ng takot namin sa kanila. Ngayon, takot ang teacher sa estudyante. Maligtad. Anong disiplina ngayon? Wala. Mali po yun. Di po tama yun. Sa Ephesians chapter 6 verse 4, kaya mahalaga ang bilang ng mga anak na dapat nating isipin kung anong bilang ng ating mga anak. Because we're responsible for their training and growing up properly. Dito po sa Ephesians chapter 6 verse 4. At lalo na po sa spiritual na larangan. Say natin, say Ephesians chapter 6 verse 4 po. And you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. So, turuan natin sa kasanayan at katuruan ng Panginoon. Kasama na yung pagpalo dyan, pagkat yun ay ayon sa Panginoon. Kasama na po yung pagturo natin sa mga bagay na kailangan nila, pagdakin nila. Kami, kahit lalaki, marunong magluto, marunong maglaba, ako hindi ako marunong malansya, pero lately natutundar ako malansya eh. Marunong kami magluto. Tinuruan kami. Kaya lalaki, kaya babae. Siya lang po ang babae sa amin. Pero kami lahat, parang babae, kaya namin trabaho yun. Pwede kami, marunong kami maglaba noon, yung mano-mano. Dahil tinuruan kami. So, paglaki namin, walang problema yung nanay namin. Hindi siya napapagod. Bakit? Kaming gumagawa ng trabaho. We were trained. So, ganun po ang makikita natin. Kaya kailangan, isipin po natin, kaya nating palakihin yung 10 anak sa tamang paraan. Kung kaya mo, well and good. Bahala ka sa desisyon. Sasagutin mo sa Panginoon yun. Pero kung di mo kakayanin, from financial and spiritual point of view, hindi mo kayanin. Mahirap po yun. Masakit yung heartache pag lumaki ang ating mga anak sa hindi tamang paraan. Yun po hindi matatapos. At ang mga anak na mabuti ay parang corona sa ulo ng mga ina at mga ama. At ang mga anak na lumaki sa hindi tamang paraan ay kahihiyan sa kanilang mga magulang. Di ba? So yun po ang responsibility natin. See to it, when you enter marriage, you are prepared. Financially, hindi naman sa mayaman ka. Kaya mo buhayin, sabihin. Financially, emotionally, spiritually. It's a challenging proposition, at kapagpapamilya rin. Hindi madali. Hindi madali yan because you're shaping the mind of an individual, yung anak mo. Sinashape mo kanyang pag-iisip at kanyang pag-uugali, di ba? So, yun po ay isang malaking challenge sa bawat magiging magulang. So, sa punto po na sa ating pag-aaral, kasalanan ba na limitahin natin ang ating mga anak? Hindi. Depende sa iyong judgment.
Dahil ang isipin mo, you have the responsibility to provide for their needs. Tandaan po natin, for their needs. Ang nangyayari po ngayon, for their wants. Kahit di nila kailangan. Alam po nyo, yung mga naunang magulang, kung meron kang gustong ihingin sa kanila, pagpapaguran mo yon. You have to earn for it. Na gusto mo ng bagong damit, sasabihin ng nanay ko, oh, okay, gusto mo ng bagong damit. Magtrabaho ka. Magpalinis ka dyan. Gawin mo ito. Pag nagawa mo, bibili ka na ng damit. Ikaw naman, na may gusto, magsisipag ka ngayon. Tinuturuan ka lamang na tunuturuan ka na magulang mo, hindi lahat, walang bagay sa mundo na libre. You have to work for it. Wala obligasyon ng yung ibang tao sa iyo. Ikaw ang bahala na matuto ka sa buhay mo. Yan tinuturo nila. Ngayon, pagka binibigay mo lahat ng gusto ng anak mo na walang, basta mo nilang binibigay, ilalaki yung irresponsible. Naisipin niya, karapatan ko na ibigay nila. Kaya pagdating sa gobyerno, sabi niya, karapatan ng gobyerno, bigay ang pangangailangan. Mali. Ang iyong pangangailangan at yung mga wants ay pupunta sa iyo kung magtatrabaho. Ayaw gawa, huwag din kumain. So yun ang responsibility na tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Ang ating pag-aaralan po, tapos na po tayo sa pag-aasawa na po at pagpapamilya. Ang ating pag-aaralan po, the covenants. The covenants. Old covenant, new covenant, pag-aaralan po natin yan. Siguro magsisimula po tayo dun sa timeline. The patriarchal period, the Mosaic period, and the Christian period. Yan ang ating pag-aaralan. Kasi basic po yan. At hindi naman lahat ay naunawaan po yan, mga kapatid. May maling pagtingin sa mga tipak. So, kailangan pag-aralan po natin ayon sa sinasabi ng banal na kautusan. So, ito po ang ating pag-aaral po sa gabi ito. Simple lang na pag-aaral pero umabot tayo ng 1 hour, 2 minutes, and 30 seconds and forward. Arnold Dasilo. Gandang gabi po, brother at mga kapatid. God bless sa ating lahat. Carol Yap Yusing. Gandang gabi rin, brother Arnold. Carol Yap Yusing. Lusong. Ito po ang ating inaanak na kapatid sa pananampalataya. Good evening po sa lahat ng kapatid. Good evening din sa iyo. Rafael Ortiz. Good evening, Brad, and to all brethren. Sa lahat din ng mga nakikinig, God bless po. Good evening sa iyo, brother Rafael Ortiz. Janitor Bila Eddie Alagano. Tulad din po ito ni Sister Carol, inaanak sa kasal po. At kapatid sa pananampalataya. Good evening po sa lahat. Maayong gabi sa iyo, Jenny. Randy Kalilo Shenis, Maya Pabeng, kaya katamangan, kalamburan at kapatid. Ang translation po niyan, magandang gabi sa ating lahat ng mga kaibigan at kapatid. Noe Louie Billion. Good evening po mga kapatid from Villamayor family. Ito po yung binubuo ng Church sa Dolores Quezon na po. Good evening din po sa Villamayor family. Jude Bautista. Good evening. Good evening din sa iyo, Brother June. Jenelica Escabalo. Ito po yung taga Toronto, Canada. Ay, siyempre, aga nagising na po. Good morning, Sister Jeneline. Grace Tagaygay. Good evening po, Brad, sa lahat na nakikinig. Maayong gabi, Sister Grace. Kennedy Pili Gambol. Gandang gabi po sa lahat. Gandang gabi rin. Naibag Garbi, Kapsat. Zena Luciano, magandang gabi po sa lahat. Maya Pabeng, Sister. Braudilio Pedrosa. Good evening. Maayong gabi, Brother Braudilio. Samuel Graneta, listening again. Magandang gabi, Brother Sami. Ruford. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi rin sa iyo. Nida Ordeniza Villamin. Magandang gabi po. Magandang gabi rin. Rudy Yap Jr. Present po. Ito rin po isang kapatid at kumpara rin. Marami na kami naging inaanak sa kasal. Chola Darasin. Good evening po sa lahat ng nakikinig. Good evening sa Darasin family. Sherwin Balbaboco. Magandang gabi po, Brad. Magandang gabi rin, Brother Sherwin. Rosalito F. Nardo. Magandang gabi po. Magandang gabi rin. Orjano Campo. Good evening po. Listening. Good evening. Brother Aljon. Gang Manansala. True. Kanya. Hindi ko alam kung ano yung true. Bakit dito po siguro sa pinag-aralan. Meron po comments si Brother Nardo.
Mas narito mga anak, imanang mga sa Panginoon, at buka ng bahay-batay, kanyang katimpala, kung paano ang mga pana sa kamay ng makapangyarihang lalaki, gayon din ang mga anak ng kabataan. Maginhawang lalaki sa pumuno ng kanyang lalagyan ng pana ng mga yaon, sila hindi mapapaya pagka sila nakipagsalitaan sa kanilang mga kaaway sa pintuang bayan. Ganyan. Sa'yo ng pana, ano yung pana? Yun ay paraan ng pakipagdigma, di ba? So, dito po sabi, paano mo gagawin yung pana? Ito gagamitin mo sa tamang paraan. Sabihin, ganoon din yung mga bata, kanya. Ayusin natin sa tamang paraan. Gamitin natin sila. O sanay natin sila sa tamang paraan. Ano po ibig sabihin pumuno? Ay, mayroon pala tanong. Pumuno ang kanya lalagyan ng pana na makitig lang po na sa English. Ano po? Kung hindi natin alam, pag-aralan natin. Ito po sa 127. Minsan, pagka minsan maganda rin pong i-konsultahan natin ibang channel sa ganyan. Like arrows in the hand of a warrior, sabi, ang pana sa kamay ng isang mandirigma, alam niya gamitin yun, di ba? Siya magdirigma. So are the children of one's youth. Happy is the man who has his quiver full of them. They shall not be ashamed but speak with their enemies in the gate. Kanya. Ibig sabihin, kung ikaw'y may mga anak, at ito'y parang pana sa kamay ng isang tawag doon na dirigma kanya, na alam niyang gamitin ang pana. Kung ang tao, ang isang lalaki, ay gano'n ang yung paraan sa pagpapala ng anak, na parang pana sa kamay ng mabuti mandirigma, pag naturuan mo sila kanya, hindi sila mapapahiya. Alam nila makipag-usap sa kanilang mga kaaway. Ibig sabihin, marunong sila. Yung ibig sabihin. Kung paano ang pana sa kamay ng mandirigma ay effective para patayin ng kaaway, ngayon din pag sinuruan mo yung mga anak mo sa tamang paraan, kaya nilang makipag-usap sa kanilang mga kaaway. Marunong sila, in other words. Madadirect sila ng sarili nila, paglaki nila sa tamang paraan. Na hindi ka natatakot. Hindi sila mapapahiya kanya. Alam nilang makipagtalas-tasan kahit sa kailang mga kaaway. Yun ang ibig sabihin ng talatang yun. Kennedy P. Gambol. Ito po ay isang comment. So, no wonder our country is one of the most populous in Asia and in the world. Perhaps it's because of the teaching adopted by the people that has been taught by the Roman Catholic Church. Just my thought. Yes, that's true. Makita natin bakit gusto nilang maraming anak. Bakit ayaw nilang pigilin ang pagpaparami ng anak? Yun po yung dalawang dahilan. Hindi tayo nagiging malisyoso, hindi po. Number one, para ma-preserve ang kailang paniniwala. Kasi itong paniniwalang ito, hindi galing sa pananampalataya. Ito galing sa anak. Dahil bata ka pala, bibinyagan ka na eh. So pagka marami mga anak at binibinyagan nila sa pagsasanggol pa lang sila, binibinyagan na, so darami relieving ito, hindi mamamatay. Pangalawa, ang binyag hindi libre. Sabi ko, hindi malisyoso. So the more children, the better. Kaya hindi na problema yung maraming anak. Ang problema yung consequence ng sumusobrang populasyon. Ang Pilipinas po, isa sa mga pinaka makapal na tao sa buong mundo. Mas makapal tayo kaysa sa US. Ang US po ay 300 million. Gano'n naman kalaki ang lupain nila? Napakalaki. Ilang daang beses pasok ng Pilipinas doon sa laki ng US. Marami lang silang 200 milyon. So ang kanilang kapal ay hindi kasing kapal ng mga tao sa Pilipinas. Sa Pilipinas, punta ka sa bayan, siksikan kayo. Punta ka sa Jollibee. Sa rush hour, siksikan kayo. So nagtatamaan kayo.
Sa mga ibang bansa, dahil hindi ganun sila kakapal, meron distansya ang bawat isa sa mga tao. Meron silang personal space. Kaya nga, pag pumunta yung mga tao yan dito, hindi sila sanay sa sisikan na gano'n. Gusto nila, huwag mo silang tamaan. Dahil sanay sila na meron personal space. In other words, ang ating bansa ay densely populated. Ang mga tao per square kilometer mas marami kaysa sa ibang mga bansa. Pag pumunta ka halimbawa sa New Zealand, ang populasyon po nila ay 4 na milyon sa buong bansa. Alos kasi laki maliit lang ng konti sa Pilipinas na 100 milyon. Makikita mo pagkakaiba, walang tao doon. Kahit doon sa kanilang pinakamalaki sa Auckland, kasi rami na ang tao sa Angeles City. Baka mas marami pa nga sa Angeles. So makikita ninyo, sparsely populated, walang ganong tao sa space. Sa atin, napakaraming tao. Pag maraming tao bansa, ang resources ng bansang yun ay may stress. May stretch and stressed dahil magkukulang. Yun po ang problema ng malaking populasyon. Huwag mong Ephesians 6:4, huwag mong ipamungkain galit sa iyong mga anak. Huwag kang gawa ng paraan na hindi nararapat upang magalit ang iyong mga anak. Sabihin, kung pinalo mo sila at sila nagkasala, may dahilan. Pero kung ginawa mo sila ng sinaktan mo sila walang dahilan, limbawa, yun ipinamimungkain mo sila sa galit. Magkakaroon sila sa manloob sa'yo. Pagka pinagwiwikaan mo sila ng masasamang salita na hindi nararapat, magkakaroon sila ng masamang damdamin sa'yo. Pagka inusulto mo sila, natandaan ng bata yan, magagalit sila sa'yo. Yun ang huwag natin gawin. Huwag tayong pumalo ng bata pagkagalit ka. Sabihin na pagpalo natin ay expression ng disiplina, hindi ng galit. Kasi pag nakita ng bata na galit ka, pinapalong mo siya, ang isipin niya, kinapupukutan mo siya. Hindi siya mahal mo siya. So pag pinalo mo siya, manarapat sabihin, ba't mo siya pinalo? Sa isang mahinaw na paraan. Oo, galit ka, pero hindi yung para kang tubig na kumukulo. Hindi ganoon. Pakita mo na hindi tama yung ginawa. Kaya sinalo mo siya. Yan ay tamang paraan ng pagdidisiplina. So pag galit na galit ka, o nag-away kayo mag-asawa, tapos binali mo sa anak mo, ay minumungkay mo sila sa galit. Tatandaan nila yun. Alam niyo, ang child abuse, hindi lang sa pagpalo po yan na hindi nararapat. Hindi lang yun ang child abuse. Child abuse comes in different forms. Pinaparusahan mo siya, hindi nararapat. Nalaman siya ginang masama, pinarusahan mo. Halimbawa, meron akong may mga magulang na may mga paborito. Pagka yung paborito niya may kasalanan, kahit yung walang kasalanan, papaluin niya, pinamangkaya mo siya sa galit. Nakikita niya na hindi ka parehas. Yun ang ibig sabihin, no? Huwag ganun. Ipakita mo, wala kang kinikilingan. At huwag kang gawa ng paraan na hindi makatarungan at gawin sa iyong anak, magigalit siya. Kahit sa'yo, magagalit ka pag ginawa ka ng gano'n. Ginawa ka lang isang bagay, hindi makatarungan. Kahit matanda ka na, magagalit ka pa rin. Lalo na yung bata. May magagalit sila, di ba? Lalo sila magagalit. Yun ibig sabihin ng minumungkain natin sila sa... Huwag natin gawin yun. Sabihin, you have to discipline them. Totoo po yun. Pero in the proper way. Para makita nila kung anong tama at kung ano ang namamali. So, wala na po tayo mga katanungan at comments. Yun po. So, makita natin sa ating pag-expose ng maling katuruan, we gumamit tayo ng tamang paraan po. Tamang source. At yung tamang kahulugan ng kailan sinasabi. Hindi yung ating perception lamang kung ano sinasabi nila. Hindi, kung ano talaga yung kailang sinasabi, and we expose that through the Word of God. Yun po maganda. No po. We are being fair pagka gano'n. Wala na po tayong katanungan, comments. Just as
sing. Meron po tanong? Si Brother Randy. Basahin po natin yung talata. Ano po? Ang tanong po ni kapatid na Randy. Tanong Brad, Ecclesiastes 11:5. Sinasabi po ng iba sa talatang ito, may espiritu ng baby kapag ito'y nasa napupunan ng ina habang pinagbubuntis. Tingnan po natin. Ano po? Dito po sa sinabi po ni Brother talatang binanggit ni Brother Randy. Ano po? Chapter 11, verse 5. Or do you not know what is the way of the wind? How the bones grow in the womb of her with child, so you do not know the works of God who makes everything. And siguro sa ibang salin nito salitang wind na espiritu, tingnan natin dito sa Tagalog. Ano po? Kasi yung salitang wind at saka espiritu, kahit po sa Grego, kahit sa Hebreo, pareho lang po pinanggagaling ang salita. Ano po? Tingnan natin dito po sa wika po natin. Ecclesiastes chapter 11 verse 5. Kung paanong hindi mo nalalaman kung paano dumarating ang espiritu sa mga buto sa bahay bata ng babae nagdadalang tao, gayon mo hindi nalalaman ang gawa ng Diyos na lumalang sa Kanya. Iba yung Tagalog, iba yung English. Ano po? As you do not know what is the way of the wind, or how the bones grow in the womb of her who is with child, so you do not know the works of God who makes everything. Kung susundin po natin ng English, ang sinasabi dalawa. Hindi mo alam kung anong kaparaanan ng hangin kanya, o kung paano lumalaki ang buto sa loob na sinapupunan ng isang taong may anak. Gayon din kanya hindi mo alam ang gawa ng Diyos na gumagawa ng lahat. Para sa akin, kung alam mo ang kahulugan ng talatang ito, ang sinasabi niyang talata ay hindi mo alam ang gawa ng Diyos. Dahil hindi ka Diyos. Kung ito man po ay kung paano hindi mo nalalaman kung paano dumarating ang espiritu sa mga buto lang sa bahay bata ng babae na dadalang tao, para mas maganda yung English. Ano po? Dahil hindi naman dumarating ang espiritu sa buto. Depende dito, as you do not know the way of the wind, tapos may kama, or kanya, how the bones grow in the womb of her with child. Sige na po natin ang ibang salin na po. Sa English translation, meron tayong subukan natin tignan po dito sa aking bible.com kung gagana. Isa po hindi gumagana itong application kong ito Pero kung tignan natin po. Ito naman po maganda rito sa application. Napakaraming version po nito. Kung titingnan natin. Hindi lang po ata may mga lingwahe pa. Napakaraming lingwahe. Ito hindi lamang isang version. Ano po? Tingnan natin ang New American Standard Bible. Isa sa mga salin po rito. Pasensya lang po. Hanapin po natin talata sa ibang salin. Ito. Sa New American Standard Bible, just as they do not know the path of the wind and how bones are formed in the womb of the pregnant woman,
So you do not know the activity of God who makes all things. So ito yung para sa New King James. So itong ating Tagalog, salin ay mahina. Ano po? Kung ang pag-uusapan ay itong dalawang salin, tingnan pa rin natin sa ibang salin. Ano po? Dito po sa English Standard Version, ESV. Ano po? ESV. Ito sabi niya, as you do not know the way of the Spirit comes to the bones in the womb of a woman with child, so you do not know the work of God who makes everything. So ibig sabihin, sa pagkikita natin sa mga salin, dalawang kaisipan ang pagsalin dito. Dito po, yung English Standard Version, katulad ng Tagalog, sabi rito, as you do not know the way of the Spirit comes to the bones in the womb of a woman with child, so you do not know the work of God who makes everything. Pag gano'n ang salin, tama yung sinasabi ng iba na may espiritu ng bata. Pero actually, meron na siyang espiritu dahil tao na yun eh. Is a person. So kung siya'y tao na, may espiritu na talaga yan. Kasi ang espiritu, yun ang tao mismo, di ba? Yun ang nabubuhay sa loob ng katawan. So kung meron ng buhay yung bata, meron na siyang espiritu. So, regardless kung anong ibig sabihin ng tamang salin dito, ang point lang nung sumulat si Solomon, hindi natin alam ang paraan ng Diyos kung paano ginagawa mga bagay kanya. Yun lang po ang point doon. Huwag na tayong masyadong magpahirap sa ating sarili. No? Pag minsan kasi, hindi naman kailangang makita natin ang kabuuan ng kahulugan, kundi yung pinakapunto ng talata na sinasabi doon. Rosalito F. Nardo, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. God bless din, Brother Keith Rosalito. Keith Alagano, maraming salamat po. Magandang gabi sa lahat. Maraming salamat din, Keith. Grace Tagaygay, thank you po, Brad. Thank you rin. Grace Tagaygay, amen. Ganyan. Replying to Rosalito. So, sinagot ni Brother Rosalito yung tanong niya. Amen, tama. Alala po comments. So, dito po natatapos ang ating series pag-aasawa na po. Nga naman kahirap ang buhay, meron pa rin mag-aasawa. Dahil yan ang kalakaran ng tao sa mundo. Yung talagang disenyo kung bakit tayo nilalang na babae at lalaki. Binigyan tayo ng privilege, karapatan ng Diyos na maging mag-asawa. Mayroon nagtanong minsan, is marriage kanya commanded? Double blade po yung tanong na yun habang i-review ko eh. Kung yung marriage ang pinag-uusapan, yung privilege ng pagkaroon ng asawa, yun po hindi utos, yun ay privilehyo. Pero kung pinag-uusapan yung proseso ng pag-iisang dibdib ng isang lalaki at babae, may inuutos yun na kayo magsumpa sa harap ng mga saksi para kayo i-ignay ng Diyos bilang mag-asawa. Yun, sinagot ko kasi yun, it's a privilege. Makaisipin na yung pag-iisang dibdib, yung pagpapalitan ng vow sa harapan ng saksi, which is a covenant. That's commanded. Kailangan gawin po natin. Doon tayo pinag-uuday ng Diyos bilang mag-asawa. Ulitin ko po, ano po? Ang wedding ceremony is just an expedient para magkaroon po ng palitan ng vow, yung gusto maging mag-asawa sa harapan ng Diyos. Pwede yung tribo, kung anong ginagawa ng tribo, na meron silang covenant, pwede yun. Tatanggapin ng Diyos yun. Sa halimbawa, sa Hapon, meron silang paraan na sila yung nagpapalitan ng vow sa harapan ng saksi. Kahit ano pang paraan yun. Kung gayon ang ibig sabihin, tatanggapin ng Diyos yun. Sa atin, may wedding ceremony, yung alam nating wedding ceremony, marangya. At nagpapalitan ng vow sa harapan ng mga saksi. Tatanggapin ng Diyos yun. At kung naman wala kang pera, at kayo pumunta sa korte, nagkaroon civil wedding, hindi lang yung for legal purposes. Dahil doon mangyayari ang pagpapalit ng vow sa harapan ng saksi. At doon pag-uugnay ng Diyos. Di ba? Hiniliwanag ko lang para maliwanag po. Ano po? At hindi po tayo misrepresent ang sino man kung anong ating itinuturo na tungkol po sa mga bagay na tungkol sa kung kailan pinagsasama ng Diyos ang lalaki at babae bilang mag-asawa. Kung wala po kasi yung
pagpapalitan ng kung wala kasi mga ano yan, kung hindi ka pupunta sa korte, kailan nangyayari pagpapalitan ng sumpa ng isang lalaki sa babae sa harapan ng saksi? Kailan nangyayari yun? Di ba? Usually pag sa mga ceremonias, doon nagkakaroon ng palitan. Hindi lang ceremony yun. Yun talagang covenant. Sa harapan ng mga saksi. At dahil tayo po ay nasa ilalim ng isang pamahalaan, tinutusan tayong magpailalim sa pamahalaan, kailangan tayo sumunod kung hindi ito lumalabag sa batas ng Diyos. Ano po, maliwanag na po yun. Sana hindi na wala sino man na hindi makakaintindi no. Kung gusto po niyong malaman ang tinuturo ko sa mga bagay nito, nandito po yung mga video, ano po. Dapat kayo dito kayo makinig kung gusto niyo malaman kung laki tinuturo. Hindi kasi namang tao. Ako, dahil ako nagtuturo, kung wala mo gusto niyo malaman tinuturo, dito lang po sa mga video na ito. They are present, hindi na mawawala yan, hindi na mabubura. So we can always check. And to be fair, para masabi natin kung ano talaga yung tinuturo kapatid ng Lord, hindi bagay ganyan yung mga tapes, ano po. Ay dito natin makikita yung PowerPoint presentation, kailangan mo explain yun. Chart yun eh. Do you have to explain? Sino mag-explain? Yun nagturo. Kung minsan iba yung interpretation ng tumitingin kaysa doon siya nagtuturo. Kailangan pupunta kasi nagtuturo. At tanong mo, ano bang ibig mo sabihin dyan? And then you cannot make your own conclusion dahil perception mo yun doon sa chart ng gumawa ng chart na yun. Siya nakakaalam kung anong kahulugan nun. Di ba? So you have to be fair. Yung makita na. Kung hindi tayo magiging fair, hindi na tayo maliligtas. Being unfair is not being a Christian. A Christian is always fair. Tandaan po natin yan. So, maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating pag-aaral. Lalabasan na natin itong tungkol sa pag-aasawa. Pupunta na po tayo sa mga tipan, the covenants. Pag-aralan po natin ng old and new covenants. Pag-aralan po natin dispensation na yung mga panahunan ng Diyos sa kasaysayan ng mga tao. Maraming salamat. Tayo po manalay. Amang banal, kayo po ay nagpapasalamat sa inyo. Sa inyo lamang nagagaling ang lahat ng mabubuting bagay o Diyos. Alisin mo sa amin ang karamihan ng aming kaisipan, kundi katalisayan ng pag-iisip. Alisin po niyo kami maging malisyoso sa mga bagay, kundi kami maging makatwiran sa aming paghahatol ng Diyos. Sapagkat alam po namin yung kasalanan, inuutos mo kami na kami umatol ng isang makatwirang paghatol. Kaya yun po dapat po kami maging ganon, kami makatwiran sa aming mga paghatol. Sana kami po ay maging mapagpatawad sa iba na nagkasala sa amin. At kung may tao nagkasala sa amin, ay aming pupuntahan at sabihin ng kanyang pagkakamali upang siya'y maalis sa delikadong kalagayan. Ikabit mo sa amin ang tunay na pagmamahalan bilang mga kapatid o Diyos. Nalalaman namin at nalalaman niyo kung sino sa amin ang mga tunay na sumasampalataya. Sapagkat kayo lamang nakabasa na aming mga puso. Patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga kasalanan na aming nagagawa. At dinadalangin namin ang mga kapatid na nasa kalagayan ng kalabuan ng pag-iisip. Tulungan niyo sila maging maliwanag ang kailang pag-iisip o Diyos. Tulungan niyo kami maging malinaw ang aming pag-iisip sa lahat ng mga bagay, higit sa lahat sa espiritu ng mga bagay. Ay mawala ang mga alitan ng mga kalarangan po ng pananampalataya sa isang makatwirang paraan. Ama, kami po ay nasa panganib pa rin ng pandemyang ito. Bagamat kami may takot o Diyos, pero dahil sa aming pananampalataya sa inyo o Diyos, ay nilalabanan namin ang takot at panganib na ito. Yaman nalalaman namin kung sakali man kami hindi maging mapalad, ay meron kami pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ama, sana po ibigyan niyo pa kami ng karagdagan ng buhay sa kinabukasan upang makapagpatuloy kami ng paglilingkod sa inyo. Muli namin dinadalain namin mga namamahan na mabuno sa amin na sana rin maging malinaw ang kailang pag-iisip at magkaroon ng magandang paghatol upang kayo magpatuloy ang buhay sa kapayapaan, katahimikan sa buong paglilingkod sa inyo at Diyos. Ang lahat ng mga bagay na ito ay aming hinihingi sa dakilang pangalan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. So maraming salamat sa inyo mga kapatid. Bukas naman, hindi,
Sa Lunes na. Sa Lunes po, dahil hindi po ako maghahatid, alas 7 ng gabi. Meron pa po. My prayer is that this topic may in some way make our young people or anyone planning to marry decide to marry a Christian. For those who do not marry a Christian, you can't do over again, but they can teach their children and others how important it is to marry a Christian and make their home the kind the Lord intended for it to be. Amen. Tama po yan. Kung hindi man siya Kristiyano, ay isang tao na may bukas na kaisipan na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung matigas ang kanyang kaisipan, bagamat masakit, meron pa tayong panahon na umurong sa relasyon na yun. Kaysa sa tayo po ay sumuong sa isang relasyon na walang katiyakan na tayo magkaroon kayo ng pagkakaisa sa paniniwala at paglilingkod sa Diyos. Mahirap po yun. Maaaring kayo maging magkaisa din sa mundong ito, pero kung magkaiba ang inyong pananampalataya sa paglalarakan ng spiritual, hindi kayo magsasama sa langit. Ano po? Ibang inyong pupuntahan. Yun po, mahirap po doon. Maganda sana ang pagmamahalan ay hindi lamang sa mundong ito, kundi hanggang sa walang hanggan. Maganda, yun ang ideal situation, ano po, sa pag-asa. Nilalike ko lang po kayo yung mga comments at yung mga pagbati. At matatapos na po ang ating video na po. Kung meron po nagtatanong, sabihin nyo, meron naman pong video, malinaw po. Hindi nyo makikita kung ano talagang itinuturo ko. At siyempre, itinuturo ko, iniisip ko tinuturo, galing po sa Biblia, ano po, hindi lang sa aking sariling opinion. Ay nandito po sa mga, kaya po naisip natin ito po ay maganda kasi makikita, marireview mo. Kung talagang gusto mong malaman, marireview mo. So sana po mag-ingat po tayo. Alam ko po na tayo po ay hindi pa napupunta sa normal na kalagayan. Pero mag-ingat po tayo. We stay safe always.